Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Ignacio de Loyola para ilaganap sa tanan ang lalong ikadarakila ng iyong ngalan. Sa tulong niya at sa pagtulad sa kanya, sa pakikihimok dito sa lupang ibabaw, kami naway pagindapating maputungan kasama niya sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ay bumaba na ng bundok. Dala niya ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos na ang Diyos mismo ang sumulat. Nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, "Parang may digmaan sa kampo. Ang naririnig ko'y hindi sigaw ng tagumpay o ng pagkatalo, kundi awitan," sagot ni Moises. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato at ito'y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos, dinurog niya ito ng pino saka ibinuhos sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Hinarap siya ni Aaron, "Ano ba ang nangyari sa iyo at pumayag kang gawin ang kasamaang ito?" Sumagot si Aaron, "Huwag kang magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Hindi ko sila mapigil sa paggawa ng kasamaang ito. Sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng Diyos na mangunguna sa kanila sapagkat hindi nila alam kung ano na ang nangyari sa iyo. Kaya't tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay nila sa akin ang mga alahas. Tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang iyon." Kinabukasan, sinabi ni Moises sa mga tao, "Napakalaki ang nagawa ninyong kasalanan. Aahon ako ngayon sa bundok at makikipagkita sa Panginoon. Baka sakaling maihingi ko kayo ng tawad." Umahon nga sa bundok si Moises at dumaing sa Panginoon. Sinabi niya, "Napakalaking kasalanan ang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng Diyos-Diyusan ginto. Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapatawad, burahin na ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan." Sumagot ang Panginoon, "Kung sino ang nagkasala sa akin,
ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ngayon, pangungunahan mo sila sa lugar na sinabi ko sa iyo at papatnubayan kayo ng aking anghel. Ngunit darating ang araw na parurusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang ating pong itutugon. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Tayo pong lahat. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis, ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Tugon. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na yaong ginawa noon sa Ehipto'y kagila-gilalas. Sa lupaing iyon ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Tugon. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Ang pasya ng Diyos, sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa poon si Moises na magitan siya, at hindi natuloy yaong kapasyahan na lipulin sila. Tugon. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Tumayo po ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa na namang talinghaga ang inilahad ni Jesus sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim at lumago, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy, ano pat namumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng libadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao, ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga, at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta, magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula ng likain ang sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa araw na ito, kung tutuusin, nakailang ulit na rin natin itong narinig ngayong buong linggong ito
yung mga talinghaga. Ipinaliwanag din ni Kristo, kung aalala nyo po, pinaliwanag niya mismo nung Biyernes. Ano ba yung binhi? Yung binhi ay ang salita ng Diyos. Ano ba yung sanlibutan o yung bukid? Ito yung mga tao. Ito yung, ano ba yung matabang lupa? Ano ba yung nasa daan? Ito yung mga tao. Yung recipient o yung receiver. So kung gusto daw natin, kasi nga, no, gumamit na talinghaga para maging hindi na sikreto, no? Hindi na limitado o exclusive na ang salita ng Diyos mauunawaan lang ito ng mga nakapag-aral. Pero hindi. Ngayon, sabi nga dito, gumamit siya ng talinghaga para ma-expose, para mas malaman ng maraming tao o ng lahat ng tao ang lihim ng tungkol sa paghahari ng Diyos. So hindi na mahirap unawain. Kasi ito na nga, butil, libadura, pang-araw-araw na ginagamit ng tao. So alin ba ang hindi malinaw? Alin ba ang hindi pa natin maintindihan? Ayan, wala pa rin tayong maintindihan. Ano ba? Mabilis ba magsalita o ano ba? Ganyan ang nangyayari sa atin, no? Kaya nga sabi, kung katulad ng butil ng mustasa, paano ba mabubuhay ang mustasa? O ang butil? Pag nilagay mo ba dito, tutubo na? May lupa, kailangan ibaon sa lupa. Sino ang tatanggap ng butil? Tayo, tao. Yung libadura, saan inilalagay ang libadura? Doon sa harina na minamasa para mas lumaki. Ibig sabihin, di ba, yung butil, yung nagiging mustasa, nagkakaroon ng transformation, pagbabago ng anyo. Yung libadura, pag hinalo mo din sa harina, umaalsa, dumadami, lumalago, nagbabago din ang anyo. Nagkakaroon ng transformation. Sabihin nyo nga po, transformation. Kaya nga minsan, no, kung mapapansin nyo, kahit anong sabihin natin sa tao, hindi yan magbabago hanggat hindi niya tinatanggap ang pananampalataya. Yung binhi na sabi nga ni Kristo, kahit man lang gabutin, no, ang inyong pananampalataya, kayang-kaya niyong pagalawin ng bundok, utusan ng bundok na lumipat. So ganun lang, kahit ganung pananampalataya lang pala, na mayroon tayo, magkakaroon ng pagbabago sa buhay natin. So ngayon, kung walang nagbabago, kung sa tingin mo, kaya nga sabi kailangan may self-evaluation, nagbabago ba ako? Kasi kung hindi, baka hindi natin na-absorb, hindi natatanim sa atin yung salita ng Diyos, kaya walang paglago, walang bunga. Kaya hanggang ngayon, kahit araw-araw tayo nagsisimba, andun pa rin tayo, paulit-ulit yung problema mo, na pinoproblema mo, na simula pa nung bata ka hanggang ngayon, yung pa rin ang pinoproblema mo. Sige nga, isipin nyo nga, ano ang problema ninyo? Hanggang ngayon, di ka makamove on. Uy, mausap tayo, dali. No? Kasi kung narinig mo ang salita ng Diyos, alam mo kung paano mo nahaharapin ito dapat. At doon magkakaroon ng paglago. Kung hanggang ngayon, nag-i-emote ka pa rin, paawa effect ka pa rin, padrama-drama ka pa rin, baka talagang hindi makapasok sa atin yung salita ng Diyos. So kaya naman, nakakapasok, agad-agad nawawala. Di ba sabi, ito yung talinghaga na nahulog sa daan, nahulog sa dawagan, nahulog sa batuhan, mabilis na nawawala. Kaya
kailangan din hinayahanda ang sarili. Kung tayo ang lupa, kung tayo ang tagatanggap, kailangan mo rin ihanda ang sarili mo. Kasi baka masyado ng marami, kasabay na pumapasok, wala. Sana ito mga batang ito, no? Sa murang edad na ngayon masipag magsipag-serve, sana hindi lang nagsiserve, nakikinig. Para kung paglaki ninyo, maalala ninyo, may sinabi si Jesus tungkol dito. Para hindi tayo tumulad sa napakaraming bata dito sa paligid, umaga, tanghali, gabi, murahan ng murahan. No? Mga sakristan, no? Ang lulutong, no? Pero halimbawa, tayo malalaki, nabawasan na ba ang pagmumura? Dahil na-absorb mo na yung salita ng Diyos? Nabawasan na ba yung paninisi? Nabawasan na ba yung mga katamaran? Nabawasan na ba yung mga pagsasalita ng hindi dapat na sabihin? Kahit yung mga simpleng bagay man lang, no? Mapagnilaya natin. Kasi ang salita ng Diyos ang nagpapabago sa tao. So, kung hindi tayo nagbabago, ibig sabihin hindi natin talaga lubusang natatanggap o tinatanggap ang salita ng Diyos. Kaya hindi natin nararanasan ang paghahari ng Diyos sa buhay natin. Amen? Tayo ay mga anak ng Diyos, subalit sa mapagpakumbabang loob na panalangin, lumalapit tayo sa Kanya bilang mga lingkod ng kaharian na naglalayon lamang na gawin ang ating tungkulin. Hilingin natin sa Kanya na palalimin pa ang ating pananampalataya. Ang ating pong itutugon, Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga Kristiyano at lahat ng nagpapahayag ng pananalig kay Kristo naway umunlad sa pananampalataya at pag-ibig sa isa't isa bilang tanda ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang ating personal na pananampalataya naway umunlad at lubos nating kilalanin ang ating pagsandig sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga nanlamig sa pananampalataya ay nawala na ng pag-asa at puno ng pag-aagam-agam, naway mabibiyayaan ng bagong sigla upang panibaguhin ang kanilang pagtatalaga kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga nagdurusa, naway patuloy na manalig sa Diyos sa gitna ng hindi magandang kalusugan at karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga yumao na naglingkod sa Panginoon sa kanyang kaharian dito sa lupa, naway tanggapin sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang mga alay na aming inihahain. Ngayong si San Ignacio de Loyola ay ginugunita namin sa itinatag mong pagdiriwang na siyang batis ng tanang kabanalan. Mangyari nawang kami maging banal sa katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ignacio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, minasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang paghahain namin ng pagpupuri at pagpapasalamat ay humantong nawa sa kadarakila kailanpaman ng iyong kamahalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.